Paano ka tinitingnan ng Panginoong Diyos pagdating sa iyong pangangailangan at kabuhayan? Pakinggan natin ang sinasabi sa Biblia. Una, ikaw ay anak ng Diyos na inaalagaan ng iyong Ama sa langit. Sinasabi sa Mateo 6:31-32. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ano ang ibig sabihin nito? Bilang anak ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng iyong Ama sa langit. Nakikitaan niya ang iyong mga pangangailangan bago mo pa ito sabihin sa Kanya. Ikaw ay anak ng Diyos na may Ama na nagmamalasakit at naglalaan para sa iyong pangangailangan. Ikalawa, ikaw ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Sinasabi sa Galatia 4:7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon kayo'y mga tagapagmana niya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka namumuhay bilang isang ulila sa espiritual. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos at may bahagi sa kanyang mga pagpapala at pangako. Ikaw ay tagapagmana ng Diyos at may karapatang umasa sa kanyang kabutihan at katapatan. Ikatlo, ikaw ay pinaglalaanan ng Diyos. Sinasabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pinagmumulan para tugunan ang iyong mga pangangailangan ay hindi lamang ang iyong trabaho, negosyo, o kakayahan. Ang tunay na pinagmumulan ay ang Diyos na may di masukat na kayamanan. Ikaw ay taong pinaglalaanan ng Diyos sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Ika-4, ikaw ay pinagpapala upang magkaroon ng sapat at makapagbahagi. Sinasabi sa 2 Korinto 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lamang nais ng Diyos na ikaw ay makaraos. Nais niyang magkaroon ka ng sapat upang maging pagpapala rin sa iba. Ikaw ay pinagpapala ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. Kaya kung nag-aalala ka tungkol sa pera, kabuhayan, bayarin, o kinabukasan, alalahanin mo kung sino ka kay Kristo.